Hi mga kabudol, today is October 31st, 2024. So, samahan nyo ako dito sa video na to as I share the procedure, the process, the requirements, kung paano i-convert ang isang BDO Junior Savers account into a different type of account. Okay? So, bakit ko sinabing into a different type of account? Kasi po, hindi pa ako sigurado kung anong klaseng account po or kung anong tawag dun sa account. Okay? Ang eligible para sa anak ko na kaka 13 years old lang. Okay? Yes, you heard it right. Kaka 13 lang niya. Ang itong account na to is intended for children until 12 years old. Okay? So, update ko po kayo. Antabayan na ninyo. And please don't forget to like, subscribe, and share this video kung meron kayong matututunan. Thank you. Magkay ka. Dali. Hi guys. So, as promised, nandito na ako ulit, nakabalik na ako galing sa branch, kasama po yung anak ko para ipa-convert yung Junior Savers account niya. Kasi nga po, nag 13 years old na siya nung July this year. Okay? So, pangako ko sa inyo kanina, sasabihin ko sa inyo yung mga naging proseso, ano yung mga requirements, 'di ba? Yung mga steps. So, ito na po, wag na natin patagalin. Okay? So, pagpunta namin sa bangko, sa mismong branch, ang unang-una po namin ginawa is kumuha ng ticket number. Okay? Dun sa may machine. Merong maliit na machine dun. I believe majority ng banks ngayon gumagamit na sila ng ganong sistema. Wala na yung old school na parang pipila ka, 'di ba? Tapos alam mo yon, hintay mo matapos yung tao sa harapan mo. Ito hindi na eh. We're using the ticketing system based on your ticket number. Okay? Ngayon, nung tinawag kami at sinabi ko yung concern ko na gusto ko nga pong ipa-convert na yung account ng anak ko na Junior Savers account kasi nga malaki na siya, teenager na siya. Hinanapan po siya kaagad ng dalawang valid IDs. Okay? So, yun po yung unang-una nyong tatandaan. 2 valid IDs. In the event na ang meron po kayo school ID, okay lang naman po siya as long as yung isang ID ninyo ay government-issued ID. Okay? Tapos, ano yung pangalawang requirement? Yung form. Meron silang pasasagutan na form sa inyo. Okay? Para, of course, kasi nga, ang gagawin nila is i-convert nila itong junior account dun sa panibagong account. In our case, ito na po siya. Ayan. It's a peso savings account, guys. Yan. Siyempre, yung anak ninyo, dahil malaki na, kailangan din po nilang pumirma. Okay? So, yun po yung dahilan kung bakit may kailangan siyang sagutan na form. Okay? Account opening form. Yun nga. So, gusto ko lang pong sabihin, no, na yun lang talaga ang requirements, napaka-straightforward. Pero, inabot kami ng around 45 minutes or 50 minutes. Bakit? Kasi po, ang ginawa ko is dahil yung anak ko, malaki na, 'di ba? Gusto ko na ginagabayan ko pa rin siya sa mga, possibilities ng transactions niya, kung gusto niya mag-deposit ng pera, ganyan. So, pina-add ko yung pangalan ko, which is itong sa peso savings account. So, hinangan din ako ng requirements, which is the same.
2 valid IDs, which is ang binigay ko is yung driver's license ko at saka yung PhilSys ID. Okay? So, pangalawa, meron din akong sinagutang form kagaya niya. And then, pagkatapos nun, meron kaming biometrics. Okay? At saka yung picture taking. Ayun. Actually, itong account na to, gusto ko lang po kayong i-advise na meron siyang maintaining balance. Okay? Magkano? 10,000 pesos po. So, meron din siyang kaakibat na ATM or kasamang ATM dapat, pero hindi na ako kumuha para sa anak ko kasi ayoko. Okay? Kasi binibigyan natin siya ng spending power. 'Di ba? Bata pa 'yan 13 years old pa lang. So, hindi natin maiwasan, baka mamaya kung saan niya magastos yung pera in case na makapag-withdraw siya ng, 'di ba? Ng mag-isa niya gamit yung ATM. Ngayon, tinanong ko yung branch staff na kung pwede bang mag-withdraw ang anak ko nang siya lang mag-isa gamit itong passbook. Okay? Ang sabi sa akin, sir, kailangan po ng written confirmation sa inyo. Dahil nga po, minor pa lang yung bata, kailangan po ng written confirmation or parang authorization, no? Na ina-allow po yung daughter ko na mag-withdraw ng pera over the counter. So, which is good. 'Di ba? Yun yung dahilan kung bakit gusto kong ilagay ang pangalan ko dito sa account niya. In case man na kailangan mag-withdraw, sulat lang ako. 'Di ba? Hindi ako mag-aalala na kaya niyang mag-withdraw mag-isa. Kasi nga, it will require them to present a letter coming from, from their parent or kung sino man yung ka-joint account holder nila. So, ayun. Ano pa ba? Wala na po as far as I recall. Siguro, ang maibibigay ko na lang na information sa inyo is, again, pag-isipan po ninyo mabuti. Kung bibigyan ninyo ang anak ninyo ng ATM in case na ipapakonvert nyo na yung junior savers account niya. Okay? And again, yung maintaining balance po nitong bagong account is 10,000. Now, ano mangyayari pag bumaba kayo sa 10,000 pesos maintaining balance? Obviously, meron po siyang penalty. Okay? I don't know kung magkano yung magiging penalty, pero I would highly suggest na bisitahin po ninyo yung bdo.com.ph na website. Okay? Tingnan ninyo, pag-aralan po ninyo yung account type, kung ilan po yung interest. Meron din po siyang interest, by the way. I just forgot kung ilang percent. Okay? Pero meron po. So, ayun lang po. Napaka-straightforward lang talaga ng proseso. I hope na meron po kayong kahit papano natutunan today. Please like, share, and subscribe sa aking maliit po na channel. Okay? Salamat po sa inyong lahat.